Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil Karim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sana yung mga, dito, kalat-kalat kasi, usok kayo dito para yung mga babae natin. Usok para, baka mahiya sila. Yung upuan, sister, mga sister, awais, dali mo yung upuan sa loob para makaupo yung mga sister. So, alhamdulillah, last Sunday ay maraming absent ka last Sunday, no? Ano ba yung... Ay, marami rin tayo. Ayaw, ito. Mamaya, pwede kayo, dito ba kayo mamayang hanggang gabi? Pwede kayo bumisita doon, hindi ako mag-lecture sa Mangaldan. After mag-read to Isha. Sa, ano yun? Abu Sali. Kuwan lang naman ako doon, mag-read to Isha. After us. Tara mabisita nyo yun. May masjid, napunta nyo na yung masjid sa Mangaldan. Bagong gawa, si Malik yung ano? Si Malik yung nangangasiwa doon. Si Malik. Tuwing Sunday. Pagkatapos dito, doon. Ayan. Ang ganda sana, masamahan nyo rin kami mamayang gabi. Kasi after doon, may bibisitahin kaming Muslim na matay pero hindi binigay. Nandun sa Kalasyaw. Kaburol ngayon. Kaya nag-ano kami yung sino yung marami sana makapunta doon mamaya. Sabi ko, hindi na makuhaan. Magdaawa na lang tayo doon. Paliwanag sa kanila. Oy! Bigay! Sana, ibigay. Yan ang ano ko. Baka after ano. Alis. Nandito. Okay. Ayaw pala, no? Ipapasa natin. Kasi last topic na ito. Okay? Simulan na tayo. Bro, ikaw yung present nakaraan. Ano yung pinag-aralan natin nakaraan? Sa Tauhid. 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 Hindi na maalala niyo. Ano ba yun? Yung Tauhid. Maalala mo pa? Ang kaisahan sa kapalaran. Tapos na tayo doon. Yung marami kasing nang wala noon. So, ang last. Ali. Pagsandian. Okay, kainaman ng La ilaha illallah. So, magtanong muna ako. Anong ibig sabihin ng La ilaha illallah, bro? Maalala niya? Dito ba kayo nakaraan? Nakalimutan. Sino yung makalala? Meaning ng, wala din si Awais, no? Dito ka nakaraan? Ano ang meaning ng La ilaha illallah? Halika. Anong meaning ng La ilaha illallah? Tingnan ko kung... Okay. Mashallah. Allahu Akbar. So, ang ibig sabihin ng La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Ang Tagalog niya, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nila, ang La ilaha illallah ay may dalawang haligi. Dalawang haligi. Unang haligi, yung nafi.
Ang nafi, ibig sabihin yung pagtakwil. Ano ang itatakwil natin o itatanggi natin? Ibig sabihin, lahat ng Diyos. Napag-aralan natin ang ang lamun nafi, tinatawag na la. Yung la, kapag papasok siya sa nakira, ibig sabihin tufidul umum. Ibig sabihin sa lahat yan. Kaya ang la, pumasok siya sa nakira, ibig sabihin lahat, ang ila ibig sabihin Diyos. Ibig sabihin walang kahit anumang Diyos, sino mang Diyos, lahat, tupidul umum. Karapat dapat sambahin, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun huwag kalimutan ang meaning. Una, ang salitang ilah, yung nakita nyo, la ilaha. Ang salitang ilah, ang mga Arabo, alam nilang meaning yan. Ibig sabihin, nandyan na yung meaning na karapat dapat sambahin. Kapag makakita kayo ng ilah, saan man sa kalima, saan man sa salita, sa Quran, sa iba pa, ang ibig sabihin yan, Diyos na karapat dapat sambahin. Although hindi natin maano yung karapat dapat sambahin, pero nandun na yun sa loob. Kaya ang la ilaha illallah ay walang Diyos, anumang Diyos. Sino mang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, nagbigay ako ng marami na karaniwan ko. Doon kayo sa kabila. Doon kayo sa kabila. Bring your yung laruan. Doon kayo sa kabila. Dress. Dali mo yung laruan lahat. Doon kayo sa kabila. Doon kayo sa kabila. Okay, nagbigay ako ng ilang 10 ata yun, no? Yung kabutihan, kadakilaan ng la ilaha illallah. Sino, mayroon bang, sister, may maalala ka? Kahit isa lang? Isa lang, kadakilaan, kahalagahan ng la ilaha illallah. Wala sa libro. Yung inano ko lang, iwan ko na isulat ninyo. Yung pinakita ko lang nakaraan. Isa lang. Okay, yun. Isang kalagahan ng la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ibig sabihin, sino man ang huling masabi niya, huling masabi niya bago siyang mamatay, ang kalima la ilaha illallah, ay makapasok siya sa paraiso. Kaya nga ang bilin sa atin ng Islam ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ito yung inaano natin. Ibig sabihin ni tulkin. Ang tulkin ibig sabihin talkin. Sa mga tausog tulkin, pero ang tama talkin. Ang talkin, yung lakinu, ibig sabihin yung ano ibig sabihin lakinu, yung sasabihin ko, susundan mo. Yun ang ibig sabihin ng talkin. Yung sasabihin ko, susundan mo. Yun ang ibig sabihin ng talkin. Lakinu. Kaya nga kapag may naghihingalo na yan, sino man, Muslim man, hindi Muslim. Pag sino nakaabot sa atin, lalo na yung maka-present, yung nandun ka, mayroong naghihingalo yan. Hindi naman agad-agad yung mapugutan ng hininga. Kahit yung mga binarilo anuman, hindi yan mamamatay agad. Matagal pa. Maghinga. Kaya nga mayroong salitang hingalo. Yung naghingalo yung parang nag-aagaw na buhay. Ano ang ano natin yung? Sabihin mo sa naghingalo na yon, sabihin mo yung la ilaha illallah. So, pakinggan mo siya, kasi yung mga naghingalo na yan, hindi na masyado makapagsalita. Hindi na makaano yan. Kaya pakinggan mo yung, kapag narinig mo na nagsabi siya ng la ilaha illallah, stop na. Tapos bantayan mo. Bantayan mo siya kung makapagsalita pa siya ng ibang salita. Kung makapagsalita ng ibang salita, nakatawag na, nanay, tatay, ano man, ay ulitin mo. Ulitin mo na naman. Kaya nga binabantayan.
Kasi yung ano natin, yung hadith, sabi na sino ang huling salita niya yung La ilaha illallah. So yun pag sumikapan natin sa mga maka-attend o nandoon ka, makapresent ka ng kapag mayroong naghihingalo, yun ang gagawin natin. Hindi yung, kilala mo pa ako? Mayroong mga ganon. Ako si ganito. Ako sabi na yung kaibigan mong best friend mo, si ganito, ganyan, magpakilala. Hindi yun ang advice. Hindi yun ang advice. Kahit yung nanay natin, kahit hindi Muslim, try natin yon. Pero ayon sa mga ulama natin, kung ano yung palagi natin binabanggit, sa huling masasabi natin, yun din ang masasabi natin. Kaya nga, at saka yung mga ganito, makapagsabi ka ng la ilaha illallah sa huling hininga mo, ay ano lang, anong tawag dyan? Blessing sa'yo. Biyaya sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi na, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ito yung, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, patatagin namin, panatiliin namin, sabit. Ang ibig sabihin sabit, yung hindi hindi magbago, sabit. Yuthabbitullah. Sino ang magpapatatag? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga tao, yung mga mananampalataya, siyempre. Ibig sabihin, hanggat sa huling hininga niya, yun pa rin ang masasabi ng la ilaha illallah. Hanggat sa libingan, tatanungin siya, marrabbuka, katanungan, mapanatili niya. Yun ang sinatabi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Fil hayatid dunya, dito sa mundo, wa fil akhirah, hanggat sa kabilang buhay. So, kaya nga idua natin, ano yung panalangin? Allahumma sabbit, diba? Qalbi ala dinik. Yung panatiliin. Propeta yun, nagmananalangin ng siya ay panatiliin o maging matatag. Yung kahit anong mangyari, kahit anong mangyari, hindi ka maalis. Kasi madali yung magpasok sa Islam. Pasok sa Islam madali, di ba? Masyado Muslim. Pero yung manatili sa Islam, yun ang mahirap. Kasi ang basihan, saan? Ang basihan ay nasa dulo. Innamal a'mal bi khawatimiha. Ang basihan ng gawain saan? Sa dulo. Kaya nga, palagi natin, kahit Muslim na tayo, hindi yung kampante ka na sabi mo, Muslim na ako, nagsasala na. Hindi mo pa alam. Kaya may hadis sabi na nabanggit sa Arba'un Nawawi, sabi na mayroong mga tao nag-ibada mula pagkabata, isang dangkal na lang. Paraiso na siya. Pero nakagawa siya ng kasalanan. Mula pagkabata yun hanggat lumaki. Pero yung huli niya, nakagawa siya ng kasalanan na nakalabas siya sa Islam, nakapasok siya ng impyerno. Kaya nga nakakatakot yung mga ganito. Kaya nga tayo ay palagi na nanalangin ng sabbit qalbi ala dini. Mayroon naman tao na masama. Mula pagkabata, malapit na, impyerno na. Pero nakagawa ng gawain. O nakapagbalik loob, nakapagsahada. Nakapasok sa paraiso. Kaya hindi natin yung mga umiinom ng mga masamang tao, hindi natin alam yan. Kasi ang basihan, yung dulo. Yung paano siya namatay. So, sa natin, napakahalaga yung la ilaha illallah. Ang la ilaha illallah, ito yung tinatawag natin kalimatu tauhid. Kapag tanungin kayo, ano ang kalimatu tauhid? Kalimatu tauhid, ito yung la ilaha illallah. Mayroon pa makapagbigay yung kadakilan ng la ilaha illallah. Maliban sa iyon, sabi niya, sino yung makapagsalita, huling salita niyang la ilaha illallah, ay, ano ba yan? Makapasok sa paraiso. Mayroon pa? Mayroon mo sister, may nasulat ka dyan? Siya na, may nasulat ka? Di ba may 10 ako? 10 ba yung pinakita ko? Okay. Pinakamataas na iman. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'u wa sab'un. Sa iba, bid'un wa sittun. Ibig sabihin, 60 plus o 70 plus. Alaha, ang pinakamataas
Pinakamataas na iman, kaulu, la ilaha illallah. Ibig sabihin yung pagsasabi natin ng la ilaha illallah. Pinakamababa ay pagtanggal ng dumi sa daan. Ibig sabihin, yung magtanggal ka ng dumi sa imatatul adha anit tariq, ibig sabihin pagtanggal ng mga anuman nakapahamak. Adha kasi pahamak. Anuman nakakapahamak, natanggalin mo sa mga daan, yan ay bahagi ng pananampalataya. So, pero ang pinakamataas, yung la ilaha illallah. At nabanggit din, afdalud zikir. Ewan ko kung nandiyan na sulat ninyo. Pinakamainam na zikir. Zikir, ibig sabihin ng zikir, yung kung mayroon tayong babanggitin, pinakamainam yung la ilaha illallah. Wa afdalud dua, ano yung pinakamainam dua? Pinakamainam dua. Pinakamainam zikir, mag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala yung la ilaha illallah. Pero pinakamainam, afdalud dua, alhamdulillah. Dapat paulit-ulit natin tanuhin. Afdalud zikir, la ilaha illallah, wa afdalud dua, alhamdulillah. Kaya kapag nananalangin tayo, alhamdulillah. Kaya nga makita niyo yung suratul Fatiha nung simula, alhamdulillah. Kasi yung panalangin. So, yun. So, ito yung, dito sa kitab na ito, sinabi niya, dito na tayo, ang kahulugan ng la ilaha illallah at ang mga kondisyon nito. Yun ang ibig sabihin ng la ilaha illallah. Sabi dito, ang susi pagpasok sa paraiso. Ito yung susi. Susi ng pagpasok sa paraiso. Dahil kung wala yung, hindi mo alam, hindi naniwala sa la ilaha illallah, wala kang pag-asa. Walang pag-asa ang tao makapasok sa paraiso ang hindi maniwala sa la ilaha illallah. Walang pagkakataon. Kasi sinabi na yung susi. Makapasok ka ba sa bahay kung walang susi? Hindi. Kaya kung wala talagang susi, wala talaga pagkakataon. So, walang pagkakataon. So marami ang aya patungkol sa la ilaha illallah na siya lang. Okay, sabi niya, datapwat, walang susi na hindi nagtataglay ng ngipin. At kung yung madala ang susi na may mga ngipin na sa tamang sukat at hugis nito, mabubuksan ito sa iyo. At kung hindi ito mabubuksan sa iyo. Ang mga ngipin ng susi ng ito ay siya ang mga kondisyon ng la ilaha illallah. Okay, ano yung una? Number 1, okay, sa Arabic nito, al-ilm. Al-ilm. Anong ibig sabihin ng ilm? Kaalaman. Ang pag-unawa sa kahulugan nito. Ano yung kahulugan? Na siyang magtakwil sa kawalan ng kaalaman. Ibig sabihin, ang opposite ng kaalaman, kamangmangan. Yung hindi mo alam. So, ang meaning ng la ilaha illallah, yun ang sinabi natin kanina. Ito ay lubos na pagtatakwil sa pagiging tunay na Diyos ng lahat ng sinasamba maliban pa kay Allah. At ang pagpapatuon nito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Fa'lam. Tingnan niyo dito yung salitang, dito aya na ito, fa'lam. Ibig sabihin ng fa'lam, ano ba sa Tagalog yung fa'lam? Yung, ano yan? Datapot, ikaw ay Muhammad, katotohanan. Saan ba yung Tagalog ng fa'lam na ito? Datapot, yung maalaman. Maalaman. Okay. Maalaman. Yan ang Tagalog ng fa'alam. Maalaman. Tama ba yan? Pautos ng... Utos. Bakit yung Tagalog niya? Tama yan, maalaman. Pautos ba yan? Makakalinan na yan. Tatapos yung malaman. Kasi ang fa'alam, fi'lul amar ito kung sa Arabic, fa'alam. Fi'lul amar, pautos, di ba? Alamin mo. Dapat mga ganun. Mano yung Tagalog nila, no? Iwan ko kung malalim mo. Hindi natin ano. Pero paano pa rin natin? Kaya nga nandito tayo. Magtayo ba talaga yung alam mo yung Arabic at saka yung Tagalog lang yung alam mo. So una, ang salitang fa'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. So, kung titingnan mo, ang unang kautusan,
Ano ang unang kautusan sa propeta sallallahu alaihi wasallam? Lalong-lalo sa atin. Ang unang kautusan mag-aral, alamin mo. Hindi yung magsala agad. Kaya nga ang unang haligi ng Islam, ano? Magsala ba agad? Hindi. Pagsasaksi, di ba? Yung shahadatain. Pagsasaksi, pagkilala, o malaman mo muna yung la ilaha illallah, malaman mo si Allah. Kasi paano naman magsasala ka, gagawa ka ng pagsamba, hindi mo alam kung kanino mo inuukol yung ano mo. Yung gawain mong pagsamba kung hindi mo alam ang Panginoon. Kaya nga, ang unang ano, kahit si Muaz ibn Jabal, pinadala siya sa Yemen, awwalu ma tad'u, ibig sabihin, ang una mo sabihin sa tao, itawag sa tao, imbita sa tao, na ang shahadatain. Malaman nila si Allah at malaman si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So salitang fa'alam. Kaya nga makikita natin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano ang unang verse? Unang verse na bumaba sa Quran. Ikra. Ikra. Ano ibig sabihin ng ikra? Pautos. Magbasa. Actually, yung unang kautusan, unang aya sa Quran. Imagine unang aya, unang verse na bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikra. Ano ibig sabihin ng ikra? Magbasa. Dito, bago ka gumawa ng anumang gawain, dapat alam mo, fa'alam. Alamin mo na sabi na tunay na walang Diyos, na tunay na Diyos na karapat-dapat sa'yo maliban kay Allah, at ikaw ay humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan. At gayon din sa mga kasalanan ng mga sumasampalatayang lalaki. Ibig sabihin, kapag tayo ay nanalangin, hindi lang sa sarili natin. Tingnan mo tingnan niyo. Humingi ka ng kapatawaran sa sarili mo, at ganun din ano yung tawag yan? Yung kapatid mong mananampalataya. Kaya nga sa tuwing tayo ay nanalangin, kaya nga ang nanalangin, di ba, may panalangin, Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abayna ummahatina wa li jamil muslimin wal muslimat. Naisasama yan yung mga mananampalataya. Kahit sila ay namamatay na nandun sa libingan, basta may mga Muslim, ay sinasali sila sa panalangin. Alam niyo ba sa sa mga kondisyon ng khutbah, mag-khutbah, ay kailangan may panalangin nila ang mga Muslim. Hindi makumplito yan. Kaya nga sa dulo, pinapanalangin nila yung mga mananampalataya. So yan pag manalangin tayo, hindi lang sarili natin, pati yung mga mananampalatayang lalaki at mananampalatayang babae. Wallahu ya'lamu mutakallibukum wa maswaakum. At sabi niya, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala nakakabatid ng inyong mga galaw sa umaga at yung pinagpapahingaan. Pinagpapahingahan. Ibig sabihin doon, maswaakum, mahirap kasi yung mga Tagalog nito. Ibig sabihin yung mga bahay, saan ka nakatira, saan ka nagpapahinga sa bahay. Ang maswaakum yung inuuwian mo. Yun, maswaakum. So yun mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-utos, fa'alaman na la ilaha illallah, dapat talaga alamin mo ang meaning. So, ano ang meaning niya ay, walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Tulungan mo ako magbasa. Basahin mo yung Tagalog. Yan. Ang sino man namatay. Sige, basahin. Sino man namatay na walang Diyos na karapat-dapat sa maliban sa Allah, siya ay makakapasok sa paraiso. Sinaysay ng Muslim. Okay, tingnan niyo yung hadis na ito
Kaya nga, ipaalam natin ang ibig sabihin ng la. Lahat tayo, dapat alam natin yung meaning ng la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dahil kung ang isang tao, ayon sa hadis nito, namatay siya, alam niya ang meaning ng la ilaha illallah, makapasok siya sa paraiso. Makapasok siya sa paraiso. Kaya nga, ito yung ituro natin, ang meaning. Okay, pangalawa, naintindihan na yun. Ang una ay dapat alam. Alam ang meaning. Kaya nga L. Al-L. Okay, pangalawa, ano ito? As-sin. Ang wagas na paniniwala na siyang nag-aalis ng pag-alinlangan. Ang Arabic nito, as-sin. Ha? Ano? Wagas, o yakin na, tama no, yakin no. O yakin, wagas na paniniwala siyang yakin, tama, yakin. Ang, ano niya? Ano ba yung Arabic nito? Yung ano, sid ate ito, raib. Kasi raib, pag-alinlangan. Ang opposite niya, pag-alinlangan. Ano ang opposite ng alinlangan? Katiyakan. Yakin. Yakin kapag katiyakan. Okay. Tinitiyak natin. Ibig sabihin, hindi tayo nag-aalinlangan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yartabu, ibig sabihin, hindi nag-alinlangan. Katotohanan ng mga nanampalataya lamang ay yaong mga naniwala sa Allah, sa kanyang sugo at sila'y walang alinlangan dito. Kapag sinabi mo walang Diyos na dapat sambahin maliban kaya, dapat wala kang alinlangan doon. Yakin. Kaya nga wagas, ang inano dyan, wagas. Alam mo yung wagas? Di ba yung wagas, kapag sinabi ng wagas, yung sobra, no? Wagas ka sabi na, wag salitang wagas. No? Ha? Di ba? Ano wagas? Ano ba yung wagas, bro? Ano? Yung parang, sobra-sobra, no? Ganun ba? Tama ba yung wagas? Parang, sobra-sobra, tama ba ako? Sobra-sobra. Parang, wala ka tapo wagas. Pag makapagsalita ka sabi niya, wagas. Diba, ayun na tira, ang wagas na paniniwala. Pero paniniwala yan. Ang mahalaga, ang opposite niya, pag-alinlangan. Ibig sabihin, hindi ka nag-alinlangan. Hindi naman dalisay. Hindi ko basta yun ang ano niya. Basta ang opposite niya, yung wala kang alinlangan. Yung opposite niya, alinlangan. Kaya ang wagas diyan, ibig sabihin, yung walang alinlangan. 100%. Di ba? Pag 100%, hindi yung 99.9. Hindi ganun. Parang may alinlangan ka pa doon. Kapag sinabi mo, bro, kapag sinabi natin walang Diyos na dapat sambahin, dapat walang alinlangan. Hindi yung, sabi mo, totoo kaya, hindi. Siya lang talaga yung nag-alinlangan, hindi pwede yun. Bakit mayroon pa bang iba? Okay? Yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ang pagtanggap, al-kabul. Tanggap-kabul. Ang pagtanggap sa kahilingan nito sa puso at dila. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sa'irin majnun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung sinasabi ko kanina. Ang mga Arabo, alam na niya ibig sabihin ng la ilaha illallah. Tingnan niyo yung aya. Kapag, saan yung binabasa ko? Katotohanan. Tingnan niyo, dito na ako sa Tagalog kasi kapag Arabic yung meaning ko, hindi naman niyo alam kung saan ang Arabic. Dito ako sa Tagalog, tapos bigyan ko ng paliwanag. Sabi niya, katotohanan kapag sinabi sa kanila ang la ilaha illallah. Ano mangyari? Sila ay labis na nagmamalaki. Ang labis nagmamalaki dyan, ibig sabihin, hindi sila tinatanggap. Hindi na tinatanggap. Yan ang ibig sabihin ng labis nagmamalaki. So, alam nila ang ibig sabihin ng la ilaha illallah.
Ibig sabihin sa kanila, sa mga Arabo, kasi yung Arabo nakakaintindi ng Arabic. Sabi na, mga Arabo, kung Tagalog halimbawa, walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Ay, hindi nila tinatanggap yun. Di ba dalawa ang pagyayabang? Sila ay nagyayabang ba din sila? Nagmamalaki. Ano ang dalawang klase ng pagyayabang? Ano yung sabihin bro ng yabang? Yabang lang. Sino yung makakaano sa... Mayroon ba? Ano ibig sabihin kapag sinabi nagmamalaki, nagyayabang? Anong ibig sabihin? Ano nga? Anong ibig sabihin nagmamalaki? Paano yung... Pride. Ganito na lang. Sabihin nyo lang kung tama ang kung yabang ito hindi. Kung bro, naglakad na, di ba may mga ganun. Yabang ba yun? Okay. Kung halimbawa, naglakad ako sa maraming tao, nagsuot ako ng magandang damit, yung sapatos na magaganda mamahalin. Pagyabang ba yun? Hindi rin. Nagpano ako, mayroon akong sasakyan yung mga, ako lang ang mayroon sasakyan na yun. Nang ano ako sa ano. Pagyayabang ba yun? Paano bang yabang? Hindi totoo. Siya naman, isa-isa, sige. Isa-isa. Para maano natin, sige. Ate, kung sabihin ko, mayroon akong cellphone, ang halaga nito, 100,000, yabang yun. Yabang yun. Sa'yo yabang, sa'yo lang, opinion mo. Sabi mo, may bahay ako, napakaganda, yabang yun. Sila, pagyayabang yun, sa'yo. Okay. Si sister, ano sa'yo? Ako yung pagyayabang yung kahit hindi naman kanya kaya nagpipretend. Halimbawa, sabi mo, mayroon akong lupa napakalawak, pero totoo wala. Ganon. Sinungaling natin ganon. Ang sinungaling. Kapag tinuturuan mo siya, hindi niya tinatanggap sa sarili niya yung pagkakamali niya. Pag hindi siya Okay.